Sa isang malaking opisina, tinanong ng isang babae ang presidente ng paaralan kung talagang lalaktawan niya ang seremonya ng pagtatapos, lalo na para sa mga estudyanteng siya mismo ang nagpalaki. Binuksan ng presidente ang pinto ng kulungan at ipinaliwanag na binigyan lang niya sila ng ligtas na lugar na matitirikan noong panahong mahihino pa sila para lumipad. Pinanood niya ang mga puting ibon na lumipad patungo sa maliwanag na langit. Sinabi niya na sila ay lumaki na at kailangan nilang hanapin ang kanilang sariling landas. Napansin niya ang isang ibon na nakaupo pa rin sa loob ng kulungan, marahan niyang tinanong ang maliit na ibon kung hindi pa nito alam kung saan ito gustong pumunta. Sa seremonya ng pagtatapos noong ika-26 ng Hunyo, ika-1 ng hapon, sinabi ng kaibigan ni Chen na ngayon lang siya nakakita na gumamit ang paaralan ng napakalaking bulwagan. Ngumiti ang kanyang maskuladong kaibigan at ipinaliwanag na kailangan talagang magpaimbabaw ng paaralan dahil ang lahat ng nangungunang leader ng mga piling guild ay darating upang manood ng kaganapan ngayong araw. Sa mga punong upuan ng auditorium, nagtaka ang maskuladong estudyante kung sino ang nanalo sa karagdagang pagsubok sa pagitan nina Ash at Cole. Sinabi niya na pinanatili ng paaralan ang mga resulta na lubos na lihim nang walang kahit isang pagtagas. Masayang nagsigawan ang batang may salamin, ipinagmamalaki na tiyak na dinurog ng kanyang kaibigang si Ash ang kompetisyon. Nang marinig ito, galit na sumigaw ang isang lalaki sa batang may salamin na tumigil sa pagsasalita tungkol kay Ash, nagbigay siya ng malaking thumbs down at may kumpiyansang nagpahayag na walang kahit anong tsansa si Ash laban sa kanyang kapatid. Matatag niyang sinabi na ang kanyang kapatid na si Cole ang magiging panghuling kampyon. Nag-away ng galit ang dalawang grupo ng mga estudyante at nagbigayan ng thumbs down. Samantala, sa likod ng entablado, ipinaliwanag ng ama ni Cole na bawat pangunahing guild sa bansa ay nagpadala ng kanilang kinatawan upang panuorin ang seremonya ng pagtatapos na ito. Tumingin siya mula sa likod ng pulang kurtina at nakita ang mga manunood. Sinabi niya na ang buong lupo ng makapangyarihang Imperial Guild ay nakaupo sa gitna ng mga tao. Sa mga pasilyo, masayang naghihiyawan ang mga estudyante habang dumarating ang mga napakahalagang panauhin, si Guang Yuan, ang kapwa tagapagtatag ng Imperial Guild, at si Titan Ming, ang tagapagtatag nito, ay naglakad patungo sa harapang VIP na upuan, na palibutan ng maliwanag na putok ng mga kamera. Naisip ng ama ni Cole na malapit na ang susunod na halalan sa lupon ng Imperial Guild. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga leader ng guild. Ang kanyang bilang ng boto para sa halalan ay kasalukuyang pantay kay Titan South. Nakita niya ang seremonyang ito bilang perpektong pagkakataon upang makuha ang mga botong hindi pa tiyak na sumusuporta sa kanya. Sa seryosong tingin, buong kumpiyansa niyang idineklara na ang upuan ng chairman ay malapit nang maging sa kanya. Nilapitan niya ang kanyang anak at ipinaliwanag ang schedule. Sinabi niya kay Cole na personal na ihahandog ni Vice Chairman Carl ang tropeo ng kampiyon sa kanya pagkatapos magsimula ang seremonya. Ipinagpatuloy ng ama ang kanyang mahigpit na paalala. Sinabi niya kay Cole na tatandaan ng buong mundo ang araw na ito dahil ito ang simula ng kanyang pag-angat sa tuktok. Tinawag niya itong pinakamaluwalhating sandali sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Mahigpit niyang binalaan si Cole na pumunta sa entablado, magbigay ng magandang talumpati, at huwag itong sirain. Inutusan niya ang kanyang anak na ipakita sa lahat ang kanyang tunay na halaga. Nananatiling tahimik si Cole, tumingin lang siya pababa sa kanyang papel ng talumpati na may malungkot at naguguluhang mukha. Dahil sa matinding pagkakasala dahil sa pag-angkin sa tagumpay ni Ash, mahigpit na hinawakan ni Cole ang kanyang jacket sa kanyang dibdib na may mahinang kaluskos. Sa entablado, isang babaeng host ang nagsagawa ng live na broadcast. Binati niya ang mga kilalang panauhin at inihayag ang ika-2157 na seremonya ng pagtatapos ng National Awakener University. Ipinaliwanag niya na matapos ang hindi mabilang na pagsubok at pagpapakita ng matinding determinasyon, ang pagsusulit sa pagtatapos ay tuluyan ang nagwakas ng may karangalan. Sa mga manunood, ang mga VIP na leader ng guild at ang mga panabik na estudyante ay nakinig ng mabuti. Ipinagmalaki ng host na ang seremonya ay opisyal nang nagsisimula. Tahimik na nakaupo si Cole sa harapang hanay sa tabi ng kanyang ama, na mukhang malungkot at naguguluhan. Habang pumapalakpak ang mga tao, nakaupo ng mag-isa si Ash sa ibang seksyon. Nakakrus ang kanyang mga braso at tila lubos na kalmado. Sa entablado, inihayag ng host ang sandaling hinihintay ng lahat. Sinabi niya na narito sila upang masaksihan ang pagkukorona ng bagong kampyon. Ipinunto niya sa gilid habang hinihila ang isang tela upang ipakita ang isang makintab na gintong tropeo.
inihayag niya na oras na upang tuluyang ihayag ang pinakamataas na kampyon. Hiniling niya sa mga tao na bigyan ng mainit na pagtanggap si J. Carl Candish, ang vice-chairman ng Global Guild Alliance. Naglakad si Carl sa pasilyo na nakasuot ng puting suit. Ipinaliwanag ng host na si Carl ang maghahayag ng nagwagi at personal na magbibigay ng parangal. Tumayo si Carl sa entablado at ngumiti, nagpasalamat siya sa Imperial Guild para sa imbitasyon at sinabing isang karangalan ang masaksihan ang husay ng susunod na henerasyon. Pagkatapos ay nagbahagi si Carl ng hindi inaasahang balita sa mga tao, ipinaliwanag niya na may naging problema sa kamakailang karagdagang pagsusulit, nagmukhang naguguluhan ang mga estudyante sa manunood, inihayag ni Carl na ang test dungeon ay dapat naligtas na D-rank, ngunit ito pala ay isang disguised, lubhang mapanganib na B-rank dungeon. Napabuntong hininga ang buong manunood sa gulat, na puno ng mahihinang bulungan ang napakalaking bulwagan. Ang mga estudyante at panauhing matatanda ay lubos na nagulat at natakot. Nagtaka sila kung paanong may estudyanteng nakaligtas, na sinabi pa nilang kahit isang buong pangkat ng propesyonal na manlalaban ng guild ay mahihirapang talunin ang isang B-rank na dungeon. Sinabi ni Carl sa mga tao na noong nawala na ang lahat ng pag-asa, isang estudyante ang gumamit ng purong husay upang gawin ang imposible. Ngumiti siya at inihayag na ang estudyanteng ito ay nag-iisang tumalo sa B-rank dungeon boss at ligtas na nakauwi ang kanyang buong pangkat. Tahimik na nakaupo si Cole sa manunood na may seryosong mukha habang tinatawag ni Carl ang nagwagi bilang tunay na kampyon ng taon. Nakasandal lang si Ash sa kanyang kamay at lubos na kalmado habang tinatawag ni Carl ang nagwagi bilang pinakamalakas na nagtapos sa kanyang henerasyon. Pagkatapos ay malakas na isinigaw ni Carl ang pangalan ng nagwagi, si Cole Gong. Bumagsak ang mga makikinang nagintong confetti mula sa kisame at nagsigawan ng buong bulwagan ng malakas na palakpakan. Dahan-daang tumayo si Cole na may malungkot na mukha. Sa balkonahe, ang mga kaibigan ni Ash ay lubos na nagulat at galit. Malakas na sumigaw ang batang may salamin, hindi nila maintindihan kung bakit talagang natalo si Ash kay Cole at galit na sumigaw na tiyak na dayaan ang mga resulta ng pagsusulit. Palakas ng tawa ang bully at nagbigay ng malaking thumbs down. Tinanong niya ang ibang mga estudyante kung panatag pa rin sila sa kanilang pinili, at ipinagmalaki na ang kanyang kapatid na si Cole ay iba talaga ang pagkagawa. Lubos na nagulat ang ibang mga estudyante sa balita. Bulong nila na ang pagdaig sa isang B-rank dungeon ng mag-isa ay napakalakas na gawa. Sinabi nila na kahit isang E-rank na dungeon ay karaniwang pumapatay sa kanila ng buo. Nagsigawan ng malakas ang buong karamihan, naghahagis ng maliwanag na gintong confetti. Malakas nilang pinuri si Cole bilang isang ganap na alamat na napakagwapo at malakas. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, dahan-daang umakyat si Cole sa hagdan patungo sa pangunahing entablado. Sa manunood, tahimik na nakaupo si Ash na ang kanyang ulo ay nakapatong sa kanyang kamay. Kalmado niyang pinanood siya, isang mabilis na flashback ang nagpakita ng eksaktong nangyari sa madilim na dungeon na nag-set up nito. Habang pinapalitan ang kanyang battle class sa pamamagitan ng maliwanag na umiikot na mahika, nangako si Ash na hahayaan niyang mauna si Cole. Bilang kapalit, hiniling ni Ash ang buong 1 milyon na premyong pera para sa kanyang sarili. Ibinigay ni Ash kay Cole ang isang panghuling mahigpit na kondisyon. Inutusan niya si Cole na huwag kailanman magsalita kanino man tungkol sa mga lihim na kapangyarihan na kanyang makikita. Sa entablado, nakatayong mag-isa si Cole sa liwanag ng spotlight. Ngumiti ang mga tao sa manunood at malakas siyang pinuri. Tinawag siya ng isang babae na isang marangal na binata at isang balbas na lalaki ang tumawag sa kanya na isang tunay na bayani sa hinaharap. Sa manunood, ang ama ni Cole na si Soring Gong ay ngumiti ng may pagmamalaki. Pinuri ng mga panauhin sa paligid niya ang makapangyarihang pangalan ng pamilya Gong, na sinabi nilang si Cole ay tunay na karapat-dapat na maging anak ni Soren. Nakatayo lang si Cole ng tahimik sa entablado, nakaharap sa maliwanag na ilaw at sa nagsisigawang mga tao. Naalala niya ang mahigpit na utos ng kanyang ama na magbigay ng magandang talumpati, huwag itong sirain, at ipakita sa lahat ang kanyang tunay na halaga. Malungkot na tumingin pababa si Cole sa kanyang papel. Tinanong niya ang kanyang sarili, kung ang peking tagumpay na ito ba ang kanyang tunay na halaga. Nakatayo sa tabi ng makintab na gintong tropeo, naisip ni Cole ang malaking talumpati ni Vice Chairman Carl. Inamin ni Cole sa kanyang isip na tama si Carl tungkol sa mga kamanghamanghang tagumpay sa dungeon. May tunay na humarap sa isang hindi matatalong halimaw, may tunay na nagligtas sa buong pangkat mula sa kamatayan at tumalo sa dungeon overlord.
Ngunit, tumingin si Cole pababa at malungkot na tinanggap ang katotohanan, inamin niya sa kanyang sarili na wala sa mga iyon ang kanyang ginawa.